malala yung gustong mangyari ng MIU Miss Joey, ibibigay nila sa oligarchs ang bansa sa highest bidder. Si Ramuan daw ang magiging caretaker. Ang kapal ng mukha, no? Parang, bakit highest bidder? Diba? Ang kapal ng mukha ng ano. Kaya nga sa totoo lang, dapat ma-expose kung totoo yung korupsyon dyan sa mga higher ranks ng AFP. Kailangan talaga magkaroon ng expose. And in that case, the junior officer should take over. And if Inday Sara sits as the president, kasi siya naman ang dinidiktahan ng konstitusyon na maging presidente kung sakaling ma-vacate ang ang presidential position, you know, she has to reorganize the AFP. Sobrang corrupt na din eh. Sobrang corrupt na rin ng ano, sobrang corrupt na din ng mga sobrang corrupt na din ng AFP. The mere fact that they are not doing anything, the mere fact that they are still supporting the Bangag administration up until now, that's very, very questionable. Alam niyo, nakaka parang nakakalungkot kasi tuloy lang yung buhay ng mga Pilipino, alam niyo yun? Tuloy lang yung buhay ng mga Pilipino, presidente, adik. Nakakalungkot para dun sa mga lumalaban ng patas, ano? Ng mga kababayan natin. Ayan. Ay, ang dami nyo na. Hello, Jupaw, Gasol, Chef. Ito nga, no, gusto kong pag-usapan kasi nakakatakot, no, after ng revelation ni Senator Amy, nakakaduda talaga na walang reaction ang men in uniform. And ang mga usap-usapan is that yung mga nasa itaas ng AFP, yung mga generals dyan sa AFP, sa Armed Forces of the Philippines, talagang alam mo yon, yung they're not very keen on immediate change. And if there's going to be any change, mukhang papabor sila. Yung willing ba sila to compromise, alam mo yon? Kaya nakakalungkot kasi ganun yung sitwasyon natin. It looks like yung mga generals, yung mga matataas ang posisyon sa AFP, ano na sila eh, parang they also have self-interest eh. And this is really very frustrating, ano? Kasi ang AFP, they should be loyal to the country and to the Constitution. There should be no other choice. There should be no other loyalty. Hindi sila loyal sa presidente dapat or sa individual. Kasi ang pangako nila, ang oath nila ay para sa bansa at sa konstitusyon. They are loyal to the office, not to the person. So ibig sabihin kung ano yung batas na nag-a-apply sa kahit sinong presidente, kung ano yun dapat na susundin nila, 'di ba? Kaso nga lang nakakaloka kasi dahil alam mo yun, yung biruin mo si Senator Amy na ang nagsabi. Kapatid na yung nagsabi, adik yung kapatid niya. And the men in uniform are not doing anything. Klaro, mula sa boto ng ng ating mga men in uniform, klaro, dun sa boto ng ating mga kababayang pulis at militar, marami sa kanila ayaw talaga ng pamamahala ni Bongbong Marcos. But these are at the lower ranks of the core, of the AFP core. So they're not the ones calling the shots. Ngayon yung mga mabababang opisyal kasi sa AFP, yan kasi yung mga merit-based pa yung mga yan eh. 'Di ba? Merit-based pa yung mga yan. So kung yan yung mga ideal. Kaya nga ako tingin ko, kapag ka merong nag-expose ng korupsyon sa mga higher ranks ng AFP, sa mga general, alam mo yon, pag may maglalabas ng korupsyon dyan, or maglalabas ng mga katiwalian dyan, mga kababuyan na ginagawa, yung proof na, alam mo yon,
na nagkukontsyabahan ang ating ang mga high-ranking executive officials at yung mga high-ranking officials sa AFP. Talagang tingin ko talagang magagalit talaga yung mga junior officers. Ganon. And I hope kung sino man ang magre-reveal ng mga korupsyon doon sa part na yon is going to be a very, very crucial revelation. Ganon. But anyway, I really wanted to talk about this, no? Hindi na ako makahintay talagang chichikahin ko na kayo about this. Pag-uusapan na natin kahit nasa gitna ako ng traffic. Kasi, nasa biyahe ka pa, Miss Joey? Oo, nasa biyahe ako. Grabe traffic. As in. Oh. Grabe traffic, halos di gumagalaw. Ganito na talaga buhay dito sa kamay nila. Ayan. So, anyway, ngayon, kung nakita niyo yung post ko, gusto ko talagang pag-usapan yung ano ba yung mga magiging diskarte ng mga grupo na interesadong mag-power grab. Ganyan. Ang bigat ng binitawan ni Senator Amy. Nakaka-disappoint na walang immediate reaction, Nakaka-disappoint na walang immediate reaction yung men in uniform after magsalita ni Senator Amy. It is very, very frustrating. Kasi parang, supposedly, dapat it will prompt the men in uniform na to act. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na malaki ang risk ni Senator Amy dito kasi yung ginawa ni Senator Amy, kung walang mangyayari dyan, dun sa revelations ni Senator Amy, she's going to be in a very, very difficult position. Ganon. She's going to be in a very, very difficult position. Delikado ang buhay niya, sa totoo lang. Ayan. Ngayon, malala yung gustong mangyari ng MIU Miss Joey, ibibigay nila sa oligarchs ang bansa sa highest bidder. Si Ramon daw ang magiging caretaker. Ang kapal ng mukha, no? Parang, bakit highest bidder? Diba? Ang kapal ng mukha ng Kaya nga sa totoo lang, dapat ma-expose kung totoo yung korupsyon dyan sa mga higher ranks ng AFP. Kailangan talaga magkaroon ng expose. And in that case, the junior officer should take over. And if Inday Sara sits as the president, kasi siya naman ang dinidiktahan ng konstitusyon na maging presidente kung sakaling ma-vacate ang ang presidential position, she has to reorganize the AFP. Sobrang corrupt na din eh. Sobrang corrupt na rin ng sobrang corrupt na din ng AFP. The mere fact that they are not doing anything, the mere fact that they are still supporting the Bangag administration up until now, that's very, very questionable. 'Di ba? So ngayon, alam nyo, pinag-isipan ko to ng bonggang-bongga. Si Ignis yata kasi yung nag-trigger sa akin dun sa live nung isang araw kagabi. Si Sir Ignis, Ignis Fortis, yung regular natin na regular natin na viewer from Davao. Siya yung nag-trigger nung thought na ito sa part ko. Ganyan. Kung ikaw, power grabber ka, okay? At ayaw mo ng Duterte, okay? At ayaw mo ng Duterte na malagay sa power. Kasi, if we are going to follow the law, if we are going to follow the Constitution, isa lang talaga ang dapat mong gawin, 'di ba? Isa lang talagang dapat na mangyari. Ang dapat mangyari is that Inday Sara should sit as a president. Yun yung tama. Yun yung nararapat dahil yun yung sinasabi ng konstitusyon. At ang konstitusyon natin ay valid. Ang konstitusyon natin ang gumagana at umiiral na batas dito sa bayang ito. So therefore, gusto mo magana tayo drive and dine? Gumagana yung ating batas. So ibig sabihin, wala tayong choice kundi sundin yun. So, kung ipa-follow natin ang batas, isa lang talaga ang possibility dyan. Kung mag-withdraw ng support ang men in uniform because they are
they, to protect the people, kailangan nilang questionin ang state of mind ni Bongbong Marcos na adik. 'Diba? Kailangan nilang questionin yan. The Constitution says that the cabinet members should inquire on the state of mind of the president. But you know, nothing is stopping the men in uniform to ask that question also. 'Di ba? Hindi rin na pinagbabawalan ang men in uniform, especially kapag ganitong mga sitwasyon, 'di ba? How can you support a president that na adik? How can you take orders from a president na wala sa katinuan ng pag-iisip? So if we're going to follow the Constitution, the AFP as a protector of people, they must inquire doon sa health condition ng Pangulo. 'Di ba? Yun yung nakakaloka diyan. Okay, ngayon eto pa. Okay? Eto pa. So, dahil sa konstitusyon natin, ang nire-require ng konstitusyon na pumalit sa president kung sakaling ang president ay namatay, nag-resign, na-incapacitate, cannot discharge his duty anymore. Kung yun ang ang sitwasyon, ang Vice President talaga ang dapat na maging Pangulo. This is more than the desire of the Duterte supporters na, kasi kami, wala namang question dun eh. Duterte supporter, gusto talaga namin si Inday. Kaya nga namin binoto yan eh. 'Di ba? Ngayon, kahit sino ang maging Vice President, si Inday yan, si Kiko yan, yun talaga ang magsasucceed. Ang mga DDH at ang mainstream media, ang hindi ko maintindihan, why they are trying to normalize yung idea na karapatan nilang pigilan ang Inday Sara presidency. 'Di ba? They do not want to respect the law. They do not want to respect the lawful succession of power. So that is why adaman sila na manawagan ng pag-alis ni Bongbong Marcos sa pwesto. 'Di ba? So anyway, okay. So nandun na tayo. Kung tama ang pag-iisip ng mga Pilipino, isa lang ang paraan to move forward. Okay? MIU should withdraw support from BBM administration, okay? And constitutional succession should be ensured. Okay? Yun lang. Wala nang ibang acceptable options. However, of course, we are living in a situation na sobrang kupal ng mga tao. Hindi nila nire-respeto ang batas at ganit sila sa kapangyarihan. We are living a time wherein ang nakawan umaabot ng trilyong piso. So, ngayon, nag-iisip sila ng iba't ibang mga pamamaraan on how to take over. Ayan. Okay. First is, if they want to do a constitutional succession, okay? If constitutional succession ang mangyayari, at ayaw nila na ang Duterte ang mag-succeed, okay? Ayaw nila na mga Duterte si Inday Sara ang mag-succeed, sa pagsunod sa constitutional succession. Magse-step down si Bongbong Marcos, magre-resign siya. Okay, that's the ideal situation. And then, because they do not want Inday Sara to take over, itetegi nila si Inday Sara. 'Di ba? So if that is the case, the Senate President is going to be the President in the interim. Yung Senate President ang magiging presidente in the interim. Ganyan. Ngayon, kung si Tito Sotto ang presidente, when that time happens, okay? Di panalo si Tito Sotto. Siya ang winner ng Golden Buzzer. Diba? Siya ang magwawagi ng Golden Buzzer. But that is too scandalous. Diba? Siyempre, biruin mo, tatagihin nila si Inday. Hindi mo alam kung anong magiging consequence pagka ginawa nila yan. Diba?
Pagka ginawa nila yan, it's going to be too scandalous. But that is the first option if they do not want a Duterte to become a president. But remember, pinwesto nila si Tito Soto as Senate President, in-ensure talaga nila na lahat ng lahat ng mga possible way para sa golden buzzer to presidency ay meron sila. 'Di ba? Okay. Ang second is, of course, People's Revolution. Yung People's Revolution na kayang-kayang gawin, kasi yung pag-oorganisa, pagrarally, yung pagpapakita na kunwari maraming tao sa kalsada, ganyan-ganyan, kayang-kayang gawin kasi yan ng yellow at saka pinks. Yan ang forte nila. Yan ang kanilang kakayanan. Okay? Yan ang kanilang kakayanan. So, ngayon, yung second, mag-stage sila kunwari ng People's Revolution, magrarally sila ng bonggang-bongga, sa pangunguna ng CPP, NPA, NDF, ganyan, okay? And then, i-install nila kung sino yung gusto nilang i-install, which is very likely Lenny. Kasi syempre, yellow, pinks, CPP, NPA, NDF, pag nagsama-sama yan, ang choice nila would be Leni Robredo. Why? Because Leni Robredo is the one who is consistently receiving the highest vote in their lot. Dun sa mga kakampi nila dyan, si Leni Robredo na yung pinaka-popular. So, ang i-install nila si Leni. So, yun ang golden buzzer nila to presidency. 'Di ba? Yun ang golden buzzer nila. So, syempre, maitsapwera na naman ang mga Duterte dyan. 'Di ba? Kasi sabihin nila, kami yung nag-rally, kami yung ganyan-ganyan. But of course, yan, no? Supported yan ng mangyayari lang rin yan kung kunwari yung People's Revolution is sponsored ng US. 'Di ba? Kung sponsored yan ng US, okay? Ngayon, another scenario kapag ikaw ay power grabber at ayaw mo ng Duterte option, okay? Ang dinidiscuss ko, just to be clear ha, ito yung mga senaryo kapag ka ikaw ay power grabber at ayaw mo ng Duterte na presidente. Okay? So ngayon, yung isa dyan is military junta. Okay? Yung military junta, magpapanggap sila, mag-iintay sila ng mass movement, yung bonggang mass movement. So, ibig sabihin, itong military junta, maaari nilang gamitin si number 2. Si CPP, NPA, NDF, si Yellow Pinks, maaari nilang gamitin yan, si number 2, kasi magaling mag-rally ang mga yan eh. 'Di ba? Since magaling silang mag-rally, yun ang kanilang yun ang kanilang gagamitin. Eh di ba merong napipintong rally sa November 30, ang mga Yellow Pinks. Ganyan. Ngayon, pagka kunwari may mga nag-rally din, may ibang mga grupo, alam mo yan, yung pwede nilang i-credit grab yung mga rally-rally na yan eh. And then the military junta, the military people, at sa pangunguna nito ni Gibo Teodoro, okay, ay maaari na i-swoop in yung event, mag-declare sila na wini-withdraw na nila ang support kay BBM, okay, maaaring mag-resign si BBM, maaaring ma-oust si BBM, or very likely pwede nilang i-oust, no? Kasi pag nag-withdraw ng support ng military, ousted talaga yan si BBM. Ganon. So pag na-oust nila si BBM, okay, they're going to establish a military junta. So ngayon, hindi to constitutional, of course, kasi wala namang military junta sa constitution eh. The people is always supreme sa constitution. Ang AFP dapat lagi lang yan sumusunod sa civilian authority. Pero pag nag-military junta ka, 'di ba? Tatablahin mo talaga yung constitution, hindi mo talaga yan susundin. Nakakatakot tong senaryo na to kasi yung military junta, you do not know how long it's going to last. We do not know if they're going to return the power to the civilian authority. At ang maaari nga nilang i-install dito bilang caretaker kuno ng bansang Pilipinas ay si Gibo Teodoro. Ngayon, bakit si Gibo Teodoro? Because Gibo Teodoro is the puppet of the Americans. Si Gibo Teodoro ay palatable din sa number 2, sa yellow, sa pinks, at saka sa CPP, NPA, NDF. 'Di ba? So, kumbaga,
pagdating dyan, hindi rin yan masyadong iskandaloso kasi meron rin yung cloak of acceptance eh. Meron rin yung cloak of popular support kasi gagawin nila yan kapag malakas na yung mass movement. 'Di ba? Gagawin nila yan pag nag-peak na yung rally ng mga tao. 'Di ba? So kaya nga, obserbahan nyo yan si Gibo. Obserbahan yan. Gibo is ambitious enough para pumayag sa ganitong scheme. 'Di ba? Yun yung nakakatakot, ano? Talagang kailangan bantayan natin yan. So ngayon, may mga fino-float, meron din mga chismis-chismis dyan na nagfo-float, na parang meron daw grupo ng mga tao sa AFP na who are trying to, ano, pag magmimilitary junta kami, o sino ang dapat na maging caretaker, ganyan-ganyan, sinong pipiliin ng military, yung mga ganon. So basically, they do not want to follow the Constitution anymore. Itong mga may barel, mukhang ibebenta nila ang bayan kung sinong mayaman. 'Di ba? I don't think Gibo ever won any position, panay cabinet position. Yeah, kaya nga yun ang golden buzzer ni Gibo para sa presidency 'Di ba? So ngayon, mga kababayan ko, dapat po tayong manawagan na kung magkakaroon ng change dito sa bansang ito, it has to be we have to ensure that they're going to follow the constitutional succession. At dapat rin tayong manawagan na si Inday Sara ay dapat maprotektahan. Kasi, gagawin nila ang lahat para hindi mag-succeed si Inday Sara. 'Di ba? Kinukondisyon na nga ng mainstream media ngayon. Kinukondisyon na ng mainstream media ngayon na na acceptable na hindi sumunod sa konstitusyon. Tingnan mo, meron yung parang nagfo-float yung military, kinakausap si Gibo, si Ramon Ang, ganyan-ganyan, eme-eme, yung mga ganon. Bakit? Why are those conversation acceptable? Ba't ayaw nyo sumunod sa batas? Ba't ayaw nyo sumunod sa konstitusyon, mga putang ina nyo? 'Di ba? Follow the Constitution. I-follow natin ang Constitution. Ayan, ang takot nila si Inday ang magiging presidente. Correct. Follow Constitution talaga dapat. So, if you're going to see anything about this in mainstream media, in social media, invoke the compliance with the Constitution. Tanungin ninyo, bakit nyo ninonormalize ang conversation na hindi susunod sa Constitution? Yun lang po ang dapat nating pinag-uusapan ngayon. Bongbong should step down, MIU should withdraw support to BBM and protect Inday Sara. 'Di ba? Ginahan ako makinig nung narinig ko yung mahiwagang pukin ng ina. Nakakagalit kasi talaga no? Nakakagalit talaga. So ako talaga nakikiusap ako sa mga taong magkakaroon ng pruweba para sa korupsyon sa AFP. Ilabas nyo na yung mga pruweba, ilabas nyo na yung mga tiwalaan dyan sa AFP. Pinagkakaisahan nila ang ordinaryong Pilipino sa totoo lang. Lahat ng mga nasa top position dito sa bansang to, mga walang prinsipyo, walang pagmamahal sa bayan. Nagtataka din ako bakit ayaw mag-withdraw support ng MIU. Because the high-ranking officials in AFP are already corrupted. Corrupted na sila Paid na sila, sabi ni Together's Club. Sana sila Saldico, if they are listening, umamin na si Saldico that, if you delivered money to any generals, umamin na. 'Di ba?
Nakakagalit, walang pakiramdam ang MIU. So, sabi ko nga, lahat ng support para sa ikabubuti ng bansa, ilabas natin. If we need to go out, let's go out. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa November 30, pero ito yung pinaplano ng iba't ibang mga grupo na mass movement. But, yung mga babayaran dito ng NED, yung mga babayaran dito ng mga mga legal fronts ng CPP, NPA, NDF. Tanggapin nyo lang yung bayad, tapos pagdating nyo dun sa rally, sabihin ninyo, gusto ninyo ng constitutional succession. Constitutional succession. Assure constitutional succession. Gibo for president, kayo lang ba malinis? Utot nyo, hindi din kayo sa bayan, linta din kayo. Sabi ni Thank you, sir. So si Gibo malinis? Malinis si Gibo? Si Gibo, inaaway-away ang China, pero yumayaman gamit ang China. Si Gibo may passport ng Malta. Para naging makabayan yan. Si Gibo ay tuta ng Amerika. Putang ina mo, pag gusto mo si Gibo maging presidente, ibebenta niyan pati utot mo, kung kikita siya, bebenta niya. Ayun. Inaliwa pa rin ng MIU ang mensahe ni PRRD na i-save ang bansa. Actually, sa totoo lang, ako feeling ko, ang sama-sama ng loob talaga ni PRRD sa mga men in uniform natin. Tindig Pilipinas, sa Luneta, bawal daw ang DDS saka yung sigaw ng BBM resign. Ayun. Yan palang gusto nila. Ay, wala gusto nila. Kasi ang gusto nila, remove Inday Sara, impeach Inday. Remove BBM, remove Inday. Yun yung gusto nila. Bakit may re-remove si Inday? Anong kasalanan ni Inday sa inyo? 'Di ba? Asos, pinapalabas yung panagaling sa NPA. Bakit pinagtatanggol mo NPA? Thank you, sir. Bakit concerned ka sa welfare ng NPA? Hindi ka galit sa NPA? Galit kasi kami sa NPA eh. Thank you, sir. Bakit concerned ka sa mga NPA? Diba? Sabi ni Jeffrey Ferrer, tang na Joey, yang iyan na ako dito sa UK. Ayaw na namin umuwi muna dyan. Kawawang Pilipinas, ingat kayo lagi. Ayan. Sisigaw ba sa rally ang constitutional succession? Kaya ba natin yon? Sabi ni Paulo Andrino. Well, it has to be. It has to be constitutional succession talaga. Kung ikaw ay pro-Filipino, kung ikaw ay Duterte supporter, yun talaga dapat ang sigaw. Constitutional succession. Diba? Si Leandro, pinagtitripan yung mga naglalaro ng basketball sa nila. Ayan. So yun yun ang dapat nating yun yung dapat nating ensure. So dapat ang sigaw ay ensure constitutional succession. AFP should withdraw their support to BBM administration and protect VP Sara. Yun talaga dapat ang natin. Yun dapat ang sigaw. Then turn right. Ayun. Turn right. Ayun. Sana, sayang ginawa ni FPRRD sa inyo MIU. Siguro gusto ng MIU and NPA mamuno. Unahan lang to. We get rid of BBM before the 30th and then don't go out on the 30th para di tayo mabilang sa rally ng... Actually, may ganyang factor talaga, Home Diva. May ganyang factor.
Ayun. Well, if we're gonna go out on the 30th, the call should be very, very clear. The call should be very, very clear. Ayun. Kaya ayaw ng mga oligarchs na maupo si VP kasi outsider siya. Malamang sa malamang, hindi na makakapag-backdoor deal ang mga oligarchs pag naupo si VP. Sabi ni Audrey Stewart, that is true. That is so true. Bili ka ng ano? Sige, sige. Ito. Yung, ano yung parang summer burst? Or, Basta may summer. basta pili, ikaw piliin mo lang ako, basta fruit. Ayun. Ayun. Maging cabinet member si Lisa. Hindi ba nakakagalit ang Tindig Pilipinas, Akbayan and Makabayan? Yun nga, kaya nga nagtataka ako dito kay Tank User eh. 'Di ba? Anong ano mo? Bakit kung kunwari may kinalaman ng NPA or walang kinalaman yung NPA, Turn right. bakit concerned ka, 'di ba? Anong ano? Bakit ka concerned? Bakit ano? Bakit concerned ka sa welfare ng mga NPA at sa reputasyon nila? 'Di ba? Idadamay mo pa NPA, pa mag-aklas sila mismo, sila ang haharap. Baka kayo nagpapagamit. Pag may mag-aklas sila mismo ang haharap, Tank User, 52 years nang nag-aaklas ang NPA. Tanga ka ba? 52 years na silang nag-aaklas, 52 years na silang nagpapagamit, 52 years na silang nagte-terrorize ng mga Pilipino. Diyos ko, niniwala ka pa rin sa pinaglalaban nila kuno na walang prinsipyo. Tigil-tigilan mo ako. Ayun. Are you with Alvin? Ingat kayo and enjoy. Hindi, naghiwalay muna kami. Ano na, parang feeling ko, ilang linggo na kami magkakasama araw-araw. Ayan. But tomorrow, magkikita-kita kami ulit. Ayan. Ayan. Ma'am, paano po yung sigaw ng INC? Masasayang lang at hindi na mapapanagot ang mga buwaya pag nagkatotoo po ang sinabi ninyo. Ayun nga. Kaya nga, mapapanagot natin. You know, okay, let's talk about this. Okay? Bakit si Inday Sara, bakit kailangan masunod ang konstitusyon? Kung ikaw ay anti-corruption, kung ikaw ay galit sa mga oligarch na nakikisawsaw sa mga policy making ng bayan natin, sa sa pananamantala sa mga kababayan natin, sa bansa natin, okay? Inday Sara is the best option para pamunuan ng bansa. Okay? Actually, itong best option na ito, yung best opportunity na ito ang pinepresent ng ating batas sa ngayon. Yung batas natin is actually providing us to take advantage of this option. Si Inday Sara ang pinakamabisang maging presidente at mag-handle ng bansa sa ngayon. Lalong-lalo na nahaharap tayo sa napakaraming issue ng korupsyon. Bakit? Si Inday Sara hindi makikipagkompromiso kahit kanino dahil wala siyang utang na loob kahit kanino. Wala siyang utang na loob sa mga oligarchs, wala siyang utang na loob sa mga politiko. Okay? Si Inday Sara, kaya niyang i-approach ang usapan ng korupsyon na merong pantay na kamay. Siya ang may kapasidad na gumawa ng tama. At wala siyang pakialam kahit sinong masagasaan. May pera ka, wala kang pera, makapangyarihan ka, wala kang kapangyarihan, walang pakialam si Inday Sara. Bakit? Hindi nga tumiklop yung babae na yan nung pinagkakaisahan siya ng House of Representatives at ng Presidente. Hindi nga nakisama si Inday sa pambababoy ng budget. Hindi nga tumiklop si Inday sa Amerika nung pinipilit ng Amerika na ipasok ang mga Afghan refugee dito sa Pilipinas. Hindi mabibilog ang ulo ni Inday Sara kasi hindi siya takot.
Itong bansang ito, okay, na punong-puno ng elitista at punong-puno ng mga kupal at punong-puno ng mga linta, oportunista, na inuubos ang tax ng bayan, galit sila sa mga taong ganyan. Kasi wala silang oportunidad para magnakaw. Sabi ni Nuggets, thank you very much Nuggets for the super sticker. Pera-pera na kasi, mangga, mga matitigas na muka sa gobyerno. Kaya lahat ng tactics, basta wag lang maupo ang Bisayang VP Sara. Totoo yan. Totoo yan. Totoo yan. Sa totoo lang ha, bakit ayaw nyo kay Inday Sara? Hindi nyo kaya mangurakot. Hindi kasi siya part ng barkadahan ninyo. 'Di ba? Hindi parte ng barkadahan ninyo. Si Inday Sara. Ang problema, Miss Joey, ayaw kay Inday ng oligarchs kasi lugi tayo sa funding. Kaya ako, yung mga, you know, Inday Sara is, she's a very young politician. Yung mga iba na nagagalit kay Inday Sara kasi parang, si Inday Sara hindi pa siya politically mature, eme-eme. And I would say, no, si Inday Sara bilang young national politician, she might make, kumbaga parang, magkakamali yan in some instances. She's not perfect. Magkakaroon niya ng desisyon na probably that it's not the most prudent decision. Merong miscalculation, yung mga ganyang bagay. Kasi, batang-bata po si Inday Sara sa national politics eh. But one thing na sigurado ako na hindi ako magkakamali kay Inday Sara, hindi siya magpapagamit sa mga korap. Hindi siya magpapagamit sa mga korap. Naipakita na yan ni Inday. Naipakita na yan ni Inday nung pinagkakaisahan siya sa House of Representatives. Napakita na yan ni Inday nung tinatarantado siya ni BBM, 'di ba? Huwag nyo nang banggitin ang regional tribal provincial class natin. Lalo lang tayo mahahati. Walang mananalo sa NCR kapag nagkaganito. Manila Empire ang lalabas na panalo. Magbigay ng isang project na nagawa ni Sara Saltik, sabi ni Mintik. Bakit isang project lang? Bakit isang project lang hinihingi mo, Mintik? I'll give you several, okay? Inday Sara, okay, led the distribution of pagbabago among the learners all over the Philippines. And they had given away hundred thousands of school supplies and bags, especially for students in the last mile schools. Yung mga talaga sobrang hihirap ng mga estudyante mula sa mga malalayong paaralan. Nakapagtanim na ng lampas 1 milyong puno ang Office of the Vice President. In-establish ni Inday Sara ang mekanismo para labanan ang online sexual exploitation and child abuse sa Department of Education bago siya umalis doon. Na-institutionalize ni Inday Sara ang mga satellite offices ng Office of the Vice President all over the Philippines, kung saan nagiging patas ang access ng tulong mula sa Vice President para sa mga kababayan natin. O ngayon ikaw, Mintik, putang ina mo, sagot. Ano pang kailangan mong malaman? Hahanap ka ng, ay mga ganyang bagay, pwede mo na lang i-google, Mintik eh. Kaso nagpabobobobohan ka pa, putang ina mo eh. Delikado yung mga moves outside the Constitution. Gulo yan. Anarchy na yan. Wala ng Constitution, sabi ni Ashton Rubel. Ashton, they do not care about the law. Look at what they did to PRRD. Do they care about his Constitutional Bill of Rights? They do not care anymore. Diba? Diyos ko. Ayan, dito si Ignis, ayan.
Hello, hello, Sir Ignis. Iniwan ni Sarah na debt-free ang Davao City. Sige po, wala namang city na hinawakan yan. Sabi ni Julian's World, salamat Joey for all that you do to make our kababayans aware of what might come or happen. Ayan. Welcome po, welcome, welcome. Ayan. Ganon din pala, pwede magkamali, President Gibo. Ang bobo mo, no, thank you, sir. Yung pagkakamali, okay, is on the decision-making level. Pero ikaw, yung klarong-klarong maling choice, gusto mo na maging presidente kasi i-welcome mo lahat ng pagkakamali niya. Ganun ba gusto mong mangyari, thank you, sir? Eh di putang ina mo! Ewan ko sa'yo. Diyos ko, businessmen want stability and they're already implicitly somehow shown support and confidence in Inday by speaking out and having her to as keynote speaker. Even Ayala's helped make Davao progressive. Well, Ayalas are going to Davao because maganda yung business environment. As simple as that. Eh, negosyador naman yung mga yan eh. 'Di ba? Late ng pondo ng VP. Ang tataka ko, sa totoo lang, yung mga mga sympathizers ng CPP, NPA, NDF. Pupunta kayo dito sa live ko. Pagkatapos, ang bobo nyo naman. Parang, sa totoo lang, ang nakukumbinsin nyo lang talaga yung mga tanga eh. Ang nakukonvince nyo lang talaga yung mga estudyante na walang alam. Sabi ni Krasinski, never naman nanalo yan si Gibo kundi pa i-assign. Correct! Correct! Even Supreme Court Miss Joey nakakapagtaka na bakit di rin sila sumusunod sa Constitution at tahimik sa corruption. That is so true. That is so true. Sa totoo lang nakakabwisit ang Supreme Court. Sobrang nakakabwisit ang Supreme Court. Bakit parang yung merong very, very blatant question on very, very blatant violation of Constitution. Tapos, ang bagal nilang magdesisyon. The list goes on, ate. Pag sa mga accomplishment ni Sara and Duterte's, pag-uusapan, and the Dutertes don't even expect a simple thank you in return. So true. So true, Nuggets. Si PRRD, ang dami niyang ginawa para sa bayan. And he doesn't even want to be credited, ano? Actually, si Inday Sara, nung una nga niyan, nung una pa, yung immediately after maging presidente ni Bongbong Marcos, yung China, nagkaroon ng agreement with the Philippines na mag-i-import sila sa atin ng durian. Okay? Nung una, akala ko noon, yung sabi ko, ay wow, kasi di ba nga, ang policy ni Bongbong Marcos is friends to all, enemy to none. Yun yung pa-etchos ni Bongbong Marcos. Ngayon, nung nagkaroon ng trade deal, it's a billion dollar trade deal ha, billion peso trade deal with China. So parang nagbigay sila ng quota sa atin of the amount of durian that they are going to import from the Philippines. Sabi ko, wow, okay to si Bongbong ha. Nung unang panahon to ha, nung 2022 to, ang galing na nakakuha ng deal. So ibig sabihin, marunong siyang maglaro, marunong siyang makibagay sa China, marunong siyang makibagay sa US, and things like that. Only to find out later on, nung sinabi ko yon, sabi ko, okay tama tong ginagawa ni Bongbong, ganyan, eme. May nag-message sa akin, sabi gano'n, Miss Joey, yung durian trade deal po na yan, si VP Sara po, ang nag-forge niyang trade deal na yan sa Davao City po nangyari. Inday Sara never even bothered. She didn't even bother to claim that credit.
Tapos ang sabi lang ng OVP nun, hindi, because we are one eh. So, hayaan nyo lang, kung ano man yung achievement ni Inday Sara, achievement rin yun ng BBM administration. Ganon ang ugali ni Inday Sara. Pag team, she doesn't have to even credit grab. Kahit kanya naman talaga yung credit. 'Di ba? Ganon si Inday Sara. Alam nyo, si PRRD is going to be etched in the heart and minds of the Filipino people. And I am always going to feel guilty that we weren't able to do enough for PRRD, that after all the things that he had done to the Filipino people, nagsuffer pa rin siya sa ibang bansa, kinulong. At hindi natin siya napaglaban enough para mapauwi natin siya dito sa Pilipinas. But Inday Sara is also a woman na talagang sobrang tapang, sobrang mapaninindigan, incorruptible, and a true public servant. Inday Sara is going to be the face of bravery. She is going to be the face of bravery. The history is going to judge Inday Sara as a woman na sobrang tapang. Hindi nagpakain sa sistema. Ayun. So I hope please be on your toes. Hindi natin, we're going to launch the signature campaign very, very soon. Ipopost ko ipopost ko lahat ng mga requirements, lahat ng instructions in the coming days, very likely sa 23. Kasi doon namin ilo-launch to sa Duterte Run eh. And I hope everyone takes part dito sa signature campaign na to. I'll be at the Duterte Run 12 midnight. Nandun ako, naka-live ako sa Duterte Run. 22 pa lang ng gabi, nandun na ako. Tatanggap ako ng mga signature, tatanggap ako ng inyong mga tatanggap ako ng inyong mga pirma. Puntahan niyo ako sa DGT. Okay? Puntahan niyo ako doon. Pirmahan tayo. Let's do our share to save this country. Ayan. Sa Davao City po. Davao City ang Duterte Run. Ayan. O sige, yun na lang muna ang live ko ngayon. Pagdating ko sa bahay, mapapahinga lang rin ako ng konti. Very likely magla-live rin ako later. Very likely ha, pero kung hindi, alam nyo na, ibig sabihin pagoda tragedy. Ayan. Pwede ba 5 pirma dyan, Miss Joey? 5 pirma? What do you mean? Nasa Davao City po ang Duterte Run. Yes, sa Davao City po ang Duterte Run. Ayan. Okay? Mag-live ka pa mamaya, Miss Joey. Oo nga eh. Gusto ko magbukas ng tindahan kasi gusto kong mapaakyat yung mga, lalo na yung mga hindi pa natin naririnig magsalita, yung mga bagong guest, mga listeners din dyan na hindi pa nakakaakyat before. Sana magsipag-akyatan kayo, no? Para para marinig natin. Oo, para marinig natin kayo. Ayan. Hi, Mama Lu! Hello, hello! Ayun. Okay, sige, yun lang po muna tayo ngayon. Maraming salamat at sige, best effort ako na mag-live mamaya pagka-uwi. Okay, bye! See you!